Wala na kaming balak na maghanapan ng ibang pagkakakitaan. O halimbawa, makaisip kami lumuwas sa Maynila para makapagsapalaran pa doon. Mas maganda kasi ang buhay dito. Mas kumikita naman kung sa kitaan at kitaan, kaya din namin kumita ng kinikita ng iba. Magtatatlong dekada nang magsasaka si Ami. Nakikisaka siya sa 1 ektaryang lupang ito sa Mamalauno, Sariaya, Quezon. Sa ngayon ay tayo nandito sa aming greenhouse, maliit lang na greenhouse. Ito ay ginagamit namin para makalusot yung aming mga halaman pag nagtataghangin. Kasi ngayon ay panahon ng tagbagyo, kaya naglagay kami dito sa loob ng greenhouse. Carrots, arugula, bell pepper at kamatis ang ilan sa mga tanim nila. 3 buwan bago makaani ng carrots at bell pepper. Ang arugula naman ay 1 buwan bago anihin. Sahog ito sa salad. Pwede rin siyang toppings ng pizza. Pwede rin siyang ilagay sa loob ng sandwich. At mas maganda kinakain siya ng hilaw. Para ma-maximize natin ang enzymes, ang fiber, at saka ang nutrients. 3 buwan naman bago makaani ng kamatis. Ganda rin yung bundle mo. Gaya ni Ami, matagal na rin sa pagtatanim ng gulay si Ramil. Anong may nabalitaan ako na isang farmer na umunlad, doon ko nakita na may isang magsasaka pala ay pwede rin umunlad. Yun, doon ako nag-start na kinarer ko yung pagtatanim. Ito ang klase, umaabot ito ng 30 pesos per kilo. Ito naman halos 45 pesos. Ito yung yung class A ay 65 siya per kilo. So, ipapak nyo ho yan according dun sa klase. Oo. Kaya dapat quality rin yung packaging mo. Kamatis, ampalaya, sili at papaya ang produkto niya. Ang papaya at sili ay pwede silang magkasama kasi parehas na silang hindi kasino inaatake ng insekto. Ang sili hindi siya inaatake ng insekto kasi mahalang siya. Ayaw din ng insekto na mahalang. Ang green papaya halos 1 taon bago magkabunga. Okay, meron siyang tinatawag na paping na maganda to sa nagpa-family planning, yung paping, kasi binabawasan niya yung urge ng isang tao para makontrol din natin yung dami ng populasyon. Pag-aari ni Ramil ang halos 1,5 ektaryang lupa. 6 na ektarya naman ang kanyang nirerentahan. Ang aking prinsipyo na lang, pagbutihin lang ang isang magsasaka, hindi malulugi yan. Mapira, daanan lang ng bagyo. Nanguna ang Quezon Province noong 2011 sa produksyon ng gulay sa Calabarzon. Pangatlo naman ito sa mga probinsyang may pinakamalaking sinusupply na gulay sa buong bansa noong 2012 ayon sa Department of Agriculture. Mahigit 10,500 metric tons ng gulay ang kayang isupply ng Quezon kada taon. Sa ngayon, pechay at mustasa ang tanim ni Ramon. Ito, pwede na ito sa Biyernes. Good na ito. Ang laki pa itong puno nito. Magdamag. Magdamag ito. Laki na inalalaki nitong pechay eh. Mas dark ang kulay ng dahon, mas masustansya siya. Mas mataas ang vitamin A niya. Meron din siyang vitamin K para sa blood clotting. Para pag nasugatan tayo, madaling gumaling ang sugat natin. Upo, kalabasa at talong naman ang tanim ni Luisito sa kanyang 2 ektaryang sakahan. Ito ang tinatanim namin gulay dahil ito ang angkop sa lupa dito sa amin. Carrots, bell pepper, repolyo at sayote ang mga gulay na nakatanim rito. Ito ang tinatawag ng mga magsasaka na chop suey na karaniwang galing sa matataas na lugar. Pinakbet naman sa mga tanimang nasa mababa at mainit na lugar. Kabilang dito ang okra,
talong, kalabasa, ampalaya at sitaw. Mahalaga ang gulay kasi kung tutuusin, halos lahat ng sustansya, vitamins and minerals na kailangan ng katawan, makikita natin sa gulay. At higit sa lahat, mababa ang calorie value ng gulay. Wala siyang fat at wala siyang cholesterol. Ang kalabasa, 3 buwan bago magbunga. Halos 2 buwan naman ang aabutin bago makapitas ng talong. Kalabasa ay napakasustansya. Ito ay mayamang source ng beta-carotene na vitamin A precursor. Sabi sabihin, para sa good skin. Ang talong ay mayaman sa fiber na nakakatulong magpababa ng sugar level. Mayaman rin sa fiber ang upo. Kapag hindi na makadumi, makakatulong ang upo. Masustansya ang gulay. Masustansya rin kaya ang negosyong ito para sa mga magsasaka.